Posibleng maharap sa patong-patong na reklamo ang contractor ng gumuhong pader ng itinatayong warehouse sa Giginto, Bulacan. Nabisto kasing bukod sa walang permit ang operasyon ito, lumabag din di mano sa safety regulations ang kumpanya. Napag-alaman ding isa sa mga namatay na trabahador, menor de edad. Live mula sa Caloocan City, may report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, hindi halos malaman ngayon ng mga naiwang pamilya ng mga nasawi sa naganap na trahedya sa Giginto, Bulacan kung ano yung kanilang gagawin matapos nga mawala na o mamatay ang kanilang mga kaanak na pawang mga breadwinner ng kanilang pamilya. Bukod sa labis na pagdadalamhati, hindi rin nila malaman kung may habol ba sila, kung maghahain pa sila ng kaso laban sa may-ari ng gusaling kumuho. Ipinahinto ng Department of Labor and Employment Central Luzon ang operasyon ng Hoclimco Construction Corporation, ang kontraktor ng gumuhong pader ng itinatayong warehouse sa Giginto, Bulacan. Bukod sa walang permit ang operasyon, nabisto rin ng DOLE na walang response team ang kumpanya sakaling may aksidente. Wala rin naman itong supervising personnel tulad ng mga engineer at safety officer na dapat namamahala sa construction project. Napag-alaman din ng DOLE ng isa sa mga namatay na trabahador, 14 anyos lamang. May tuturing daw itong child labor na iligal. Handa namang sumunod sa cease and desist order ng DOLE ang may-ari na itinatayong warehouse, ang No. 1 Golden Dragon Realty. Patuloy naman sinisikap ng GMA News na kunin ang pahayag ng Hoclimco Construction. Sa pag-iinspeksyon ng Department of Public Works and Highways at ng Municipal Engineer kahapon, lumabas sa posibleng tinipid umano ang materyales at mali ang diskarte sa pagtatayo ng pader. Hindi raw dapat umabot ng 9 na metro ang taas nito na hindi dinidikit sa ibang bahagi ng warehouse. Pero itinanggi ng No. 1 Golden Dragon Realty Corporation na mahinang klase ang mga materyales na ginamit sa gusali. Ang nagkamali lang yung diskarte na yung sinasabi nila hindi iniskwala doon, na hindi dinuktong kaagad dun sa yung retaining, yung pinaka-wall na yun lang ang mali. Dahil sa mga nadiskubring paglabag sa batas, magsasampa ng kaukulang reklamo ang lokal na pamahalaan ng Giginto. Based on the findings, basta natanggap ko yung official na findings ng committee, we will definitely file charges. Negligence yun, reckless to, dahil nagkaroon ng loss of property and loss of life. Paiimbestigahan din daw ang iba pang mga warehouse na pinatatayo ng kumpanya sa parehong compound. Labis naman ang dalamhati ng pamilyang ito sa Camarin, Caloocan City. 4 kasi sa kanilang mahal sa buhay, kabilang sa 11 nasawi sa pagguho ng pader. Walang tigil sa pag-iyak si Nora Nayanga, asawa ng isa sa mga nasawi na si Rodolfo. Napakarami pa raw pangarap ng kanyang mister para sa kanya at 6 nilang anak. Hindi ko nga matanggap kaso andyan na yan eh. Pero wala naman akong sinisisi na yung ganun kasi hindi man nila siguro kagustuhan. Kasama nasawi ni Rodolfo ang 25 anyos niyang kapatid na si Jacinto. Ang asawa ni Jacinto na si Josephine, hindi rin matanggap ang sinapit ng asawa. Pero pilit daw siyang nagpapakatatag para sa 1 taong gulang nilang anak. May inabot na raw na tulong ang may-ari ng ginagawang gusali, pero hindi ito sapat. Kung yun lang po na 50,000 kapalit ng buhay ng asawa ko, hindi po yung sapat. Buhay po yun nawala sa amin. Yung pera madali lang yung mawala na 50,000. Pero yung buhay ng asawa ko mahirap tanggapin na wala na po. May naiwan ding 1 taong gulang na anak ang pamangkin ni Rodolfo at Jacinto na si Jonathan Sagayap. Hindi ko niya makakasama tatay niya. Sobrang sakit nga po kasi yun nga po, pangarap po niya na magkaroon siya ng anak. Tapos sabi niya kahit buhay daw niya itatayan niya para sa anak niya. Namatay rin ang 19 anyos nilang pinsang si Edmond Labagala na unang araw pa lang na pumasok sa construction nang mangyari ang trahedya. Hindi ko naman tanggap na mangyayari yung anak ko kasi yan lang talaga naasahan namin. Yan lang siya, nagtatrabaho, nakakatulong sa magulang, matulungin, tapos malambing siya sa magulang. Hindi pa tiyak ng mga kaanak ng mga biktima kung idedemanda nila ang kumpanya. Jessica, hanggang sa mga sandaling ito ay hinihintay pa rin ng mga naulila yung kanilang mga kamag-anak mula sa Bohol at Samar at saka pa lang sila makakapag-usap-usap kung kailan nila itiatakda yung libing ng 4 nilang mga kamag-anak sa Tala Cemetery dito pa rin sa Caloocan. Jessica? Mariz, pakiliwanag mo nga, bakit hindi buo ang loob ng mga namatayan
kung ano ang gagawin nila, kung dapat pananagutin nila yung kung sino ang madidiskubre o sino ang mukhang may kasalanan dito sa nangyari. Tama ba yung dinig ko? Parang tanggap na lang nila yung nangyari? Jessica, alam mo nung kanina, nung tinatanong namin sila kung maghahabol ba sila o maghahain ba sila ng reklamo o ng kaso laban dun sa may-ari o sa contractor man nitong gusaling gumuho, lalo pat buhay yung naging kapalit, ang sinasabi nila, meron daw pinapirmahan sa kanila yung Hoclimco Corporation. Ang nakasaad daw po doon ay yung 50,000 pesos na financial assistance na ibinigay sa kanila. Ang problema, hindi raw nila nabasa yung lahat ng mga provisions o yung lahat ng nakasulat dun sa naturang dokumento na pinirmahan nila. At dahil daw sa labis na pagdadalamhati at pagkatuliro na rin sa sitwasyon nila, kaya hindi daw nila malaman ngayon kung meron bang nakasaad doon na hindi sila pwedeng maghain ng kaso kapalit nung pagpirma nila. Yun yung una. Pangalawa, ang sinasabi nila, hindi naman din daw siguro ginusto ng contractor at maging ng may-ari ng gumuhong gusali. Ang insidenteng yan daw ay isang aksidente, kaya parang sa nararamdaman ko at sa narinig ko sa kanila kanina ay mukhang tinatanggap na lamang nila ito, Jessica. Nako, baka yun ang problema natin as in general, no? Kasi madali tayong tumanggap ng mga nangyari, yung mga dapat aksyonan, hindi na aksyonan, kaya nauulit yung ganitong klase ng mga aksidente, Maris. Yun nga po, Jessica, yung kaninang talagang gusto kong malaman sa kanila, no? Alam mo, ang isa pa nilang idinadagdag, parang mahaba raw, natatakot sila dun sa proseso ng paghahain ng kaso. Sabi nila, wala kasi kami mga dokumento, wala kami mga SSS ng asawa ko, ganyan. So, parang natatakot sila dun sa fact na marami silang mga kailangan na ihain pa ng mga dokumento o mga i-fulfill na requirements bago makapaghain ng kaso. Pero siguro, kailangan nilang ma-realize din, tama ka, na meron sila talagang habol or meron silang karapatan na makapaghain ng kaso dun sa pagkawala nung kanilang mga mahal sa buhay. Dahil hindi naman simple yung mawalan ng buhay, mawalan ka ng kamag-anak o kaanak dahil sa posibleng kapabayaan lang ng ilan, Jessica. On the other hand, merong mga regulasyon yan, may batas yan. Bago makapagsimula ng construction, may mga permit na kinukuha mula sa mayor, yung city or town engineer. Nakalagay dyan yung specifications minsan ng materials. Madaling ma-check yan di ba? Kung yung bang size ng bakal halimbawa, yun ba yung nararapat para sa ganyang klase ng construction? Kasi yung initial report parang substandard daw yung mga materials na ginamit. Yan, alam mo, hindi mahirap masuri yan hindi mahirap matignan kasi may video, pwede silang pumunta rin dun sa site mismo, titignan nila yung size ng bakal kasi kung tamang iisang pader pa lang naman yung gumuho, hindi dapat mahirap ma-check yan, di ba? Exactly po, Jessica, dahil yan din yung tinatanong ko, no, nang malaman ko na merong building permit na nagmula mismo sa local government at inamin naman ni Mayor Ambrosio Coong na merong permit silang ibinigay, dapat malaman din kung sila ba ay patuloy na nag-i-inspeksyon dahil malamang nabigyan nga ng permit pero dapat nakikita kung yung specifications dun sa permit na in-applyan nila ay talagang nasusunod. At kung hindi naman ito nasusunod, baka naman hindi lamang yung contractor o yung may-ari ng gumuhong gusali ang kailangang tignan dyan o maging liable sa pangyayari, kundi pati na rin yung local government. But of course, we have to check this out at kailangan yung mga talagang nag-iimbestiga, lahat ng anggulo ay matignan, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Maris Umali.